meron akong ipapakita sa inyong video mga idol nung time na nagsalita o binulgar ni late majority leader Congressman Rolando Nunoy Andaya mga idol, na kung saan kasama niya si Marco Vita, katabi niya si Marco Vita mga idol nung time na binulgar ni former Congressman Rolando Nunoy Andaya mga idol na may corruption sa DPWH noong 2019 mga idol or 2018 to 2019 mga idol. At saka mayroon naghearing na din sila nito tungkol sa corruption sa DPWH mga idol. Bago siya pinaslang, pinatay, pinatahimik, nakapagsalita pa siya mga idol. At siya yung nangunang nag-imbestiga sa corruption sa DPWH. Pero nakakalungkot lang dahil wala na, hindi na siya makapagsalita dahil pinatahimik na. Narito ang video mga idol, panoorin po natin. Now for 2018, City Leon's Construction Trading banked at least 36 projects amounting to 2.1 billion in the provinces of Sorsogon and Catanduanes. A close scrutiny of City Leon's projects also yielded an interesting result. Found out that City Leon's major partner for its vehicle projects is Arimar Construction. In fact, almost one-third of City Leon's total projects in Catanduanes and Sorsogon, 550 billion out of the 1.5 billion, found their way to Arimar Construction. Now, who then owns Arimar Construction? Its biggest stockholder is Jose Edwin Hamor, the incumbent mayor of Casiguran Town. Other incorporators are Maria Mines Hamor, Martin Aber Sikat, Maria Carisma Sikat, Romeo Sikat Jr., and Edmond Bautista. Now, who is Romeo Sikat Jr.? Romeo Sikat Jr., also known as Jojo, is the husband of Charlotte Justine Jokno Sikat. Charlotte is a daughter of DBM Secretary Jokno. Romeo Sikat Jr. is a son of Esther Hamor, Vice Governor of Sorsogon, and now wife of the Casiguran Mayor Edwin Hamor. As the legal wife of Romeo Jr., Charlotte Jokno could be considered as a co-owner of what Romeo Sikat owns in Arimar Construction Corporation. Clear case of conflict of interest. It is also clear that the Hamor couple are in-laws of Secretary Jokno. Sa Tagalog, Balae. Manugang ni Secretary Jokno, si Romeo Jojo Sikat Jr. Balae ni Secretary Jokno, si Esther at Edwin Hamor. Kaya malinaw na sa akin mga idol na panahon pa talaga ni Digong Duterte mga idol ay may malawakang korupsyon na sa gobyerno, especially sa DPWH mga idol. Dahil nakita naman sa video natin na si late Congressman Rolando Andaya ang nagsalita at nagbulgar sa naturang korupsyon sa DPWH mga idol. At matatandaan po natin mga idol na si Diskaya, ang kontraktor na si Diskaya ay top 1 kontraktor ni Digong Duterte, na umamin din siya na noong 2016 siya nag-start o nagsimulang makapasok na mangontrata sa DPWH. So, ibig sabihin, sa panahon ni Duterte, nung naging Pangulo si Duterte, ay yun din ang time na nakapasok si Diskaya mga idol, na ginawang naging top 1 kontraktor sa admin ni Duterte nung panahon niya mga idol. Kaya malinaw na sa akin na sa termino ni Digong Duterte mga idol ay may korupsyon na talaga. At mismo din si Digong ay aminado na mayroong ghost project sa panahon niya. Kaya nagtaka ako sa mga didimons minions na mga utak dilis, na mga bobo, bakit nila nasabi na si Pangulong Bongbong Marcos ang mastermind, na noong panahon ni Digong ay walang posisyon si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi pa siya Pangulo noon at hindi rin senador si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya bakit nyo nasabi mga didimons minions na walang utak na si PBBM ang mastermind sa corruption sa DPWH? Di ba kayo nahiya sa pinagsasabi nyo? O ginagawa nyo lang tanga at bubo ang sarili nyo? Aray ko!